Hello internet, kung kayo ay naghahanap ng isang software na magma-manage ng multiple database sa inyong local host 'no, kagaya nito. So, try niyo subukan 'tong DBNG 'no, NGIN. Okey, so free to download naman siya sa Windows. So, gagawin niyo lang siya 'pag na-download niyo sa Windows, i-open niyo lang siya katulad nito 'no, na naka-setup na dito sa aking local. So, mag-a-add lang kayo ng connection kung ano yung gusto niyong database. So, ang available sa kanya is PostgreSQL, MySQL o MariaDB, saka Redis 'no. So, yun yung tatlong ginagamit ko ngayon. Ang problema nga lang ano, ito ay management lang 'no. So, puwede kayong mag-start ng database instant niyo. So, kahit ilang MySQL yan puwede. So, babaguhin niyo lang yung port. Ang problema nga lang dito kailangan niyo ng multiple management na software. Halimbawa, kailangan niyo ng PQ admin or kaya yung MySQL Workbench 'no, kailangan niyo mag-install ng hiwalay. So meron 'to 'no, ang gumawa kasi nito ay, Table Plus, ito makikita niyo, Table Plus. So meron silang software na inaalok na 'pag, in-install niyo magkakaroon kayo ng multiple instance o multiple database management katulad nito 'no. So, puwede kayong mag-open. Pero ito ay hindi libre 'no, libre siya pero hanggang 2 connection lang. So, pagkatapos ng ikatlong connection niyo kailangan niyo na siyang magbayad 'no, ng license nila. So, hanggang 2 lang yung kaya niyang i-accommodate sa free license. So, gusto niyo siyang i-try, puwede niyo siyang i-install 'no at tingnan o i-open 'yan. Mag-new connection lang kayo tapos, create. Kailangan niyo lang ilagay dito yung mga credentials ng inyong database. Okey. Okey, isa lang sa nakita ko ring problema rito 'no, 'pag nag-add kayo ng bagong database, walang, way para i-configure yung inyong credentials. So, nakalagay nga rito, default user for, MySQL is root tapos with no password. Gano'n din 'pag nag-add kayo ng Postgres ano. So, ang default username password niya o username niya is Postgres ta's wala ring password. So, made-edit niyo lang 'yan sa query. So, kailangan niyo i-query dito sa inyong, editor kung ano man ang napili niyo kung PG admin man 'yan or MySQL Workbench, dun niyo na lang siya i-edit yung credentials niyo. So, for example pala 'no, gagawa tayo ng MySQL 2 instance. Ito naman port natin ay 3307. Okey, ta's itong data path kailangan niyo i-select kung saan niyo, ise-save. So, for example dito 'no, sa database, gagawa tayo ng MySQL 2 na folder, ta's dun natin siya ise-save yung ating data 'no, sa ating local. Tapos create, 'yan. So, gagawa na siya ng isa pang instance ng MySQL niyo na nagra-run sa port, 3307 na port. Okey, so i-start na lang natin siya at wala siyang conflict 'no. So, yun nga lang kailangan mag-switch between database management 'no. So either, mag-download kayo ng multiple instance o multiple type ng database management or ito, ang workaround naman kasi dito sa free guys ay puwede niyo naman siyang i-close 'no, close connection tapos mag-add kayo ng bago. 'Yan, so new, 'yan MySQL yung ginawa natin kanina 'no, tapos ang name natin dito ay MySQL 2. Ang IP natin localhost o 127.0.0.1, port natin ay 3307. Okey, so ang username natin o user ay root, walang password. Tapos test muna natin 'yan, 'pag nag-okey, connect. 'Yan, so gagawa siya ng instance dito 'no, pero, close ko lang siya dito, tapos i-open natin 'tong MySQL 2. Okey, so dalawa na yung MySQL na sinisilip natin. Okey, so gano'n lang 'no. So quick tutorial lang na ng mga bagong tool, 'yun lang yung kaya kong i-share sa ngayon at maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na video.